Bida, mas malakas, mas malinaw. Radyo Bida 882. Dito, Bida ka. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa hong napakaganda at mapagpalang umaga ho sa ating lahat at welcome sa ating programa sa radyong MHS Delivers. Ito ho ang programa na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon ho ay ika-14 sa buwan ng Marso taong 2024 at ika-4 sa buwan ng Ramadan 1445. Ramadan Mubarak ho sa lahat ng ating mga tagapakinig, sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa lahat ng Bangsamoro, sa BARM, sa ibang rehiyon at sa buong mundo, sa buong universe at sa lahat-lahat po. Yan ho ang aming pagbati. Yan ay mula sa Information and Communications Section at sa buong Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito na ho ang ating 161st episode ng ating programang MHS Delivers. Kami ho ay inyong mapakikinggan via DXMS Radyo Bida 882 sa inyong mga pihitan, 882 kHz sa inyong pihitan, at live din po tayo sa ating Facebook page na Ministry of Human Settlements and Development BARM. Yan ho ang ating official page. Kayo ho ang lahat ay aming iniimbitahan na i-like o i-follow na ho yung ating page para ho hindi kayo mahuli sa lahat ng importanteng impormasyon na dapat inyong malaman mula sa MHSD. At live din tayo sa Facebook page ng DXMS Radyo Bida, Cotabato City. Yan ho ang kanilang Facebook page. Sana ho ay tunghayan ninyo ang ating programa ngayong araw na ito in whatever way possible sa inyo po. Ayan, pinakamaganda siguro via Facebook page para makapagpadala kayo ng inyong mga komento or any thoughts para ho sa ating programa at para ho sa ikagaganda ng ating implementasyon ng lahat ng mga proyekto, programa at aktibidades ng Ministry of Human Settlements and Development. At ngayong araw na ito, tayo ay sinasamahan pa rin ng ating mga kabalay at kapwa homecaster na katulong ho natin na maghahatid sa inyo ng mga impormasyong napaka-importante. Mula sa aking kanan, nariyan ang ating kabalay at kapwa homecaster na walang iba kung hindi si Ria. Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito isang makatahanang umaga po sa ating lahat at isang Ramadan Mubarak sa ating lahat na nagpa-practice ng fasting nila, nag-observe ng fasting nila. And good luck sa ating mga episodes ngayong Ramadan na ito. Yakang-yaka yan, kayang-kaya yan sa ating pagtutulungan at syempre kayang-kaya yan dahil ang nasa ating puso't damdamin ay ang paglilingkod sa ating kapwa
Bangsamoro. Ayan. Mula ho sa ating kanan, nariyan naman sa ating kaliwa, ang ating kabalay at kapwa homecaster na walang iba kung hindi si Hamsari. Hamsari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And good morning po Ma'am Sally and Kabalay Nari. At magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin nakikinig at nanonood sa ating programa. At welcome po sa aming panibagong episode ng aming programa at unang episode sa buwan ng Ramadan, Ma'am Sally. At Ramadan Mubarak at isang oras na naman po tayo magsasama-sama para sa panibagong episode at mga bagong talakayan ng aming ministry at mga bagong kaganapan. Yes, that's right. Kagaya ng sinabi ng ating kabalay na si Hamsari, isang oras ang itatagal ng ating programa ngayong araw na ito. At syempre kapiling natin ang ating mga kapwa empleyado ng MHSD dyan sa ating regional office kung saan ginaganap ngayon ang ating pre-bid conference para sa ating 8 proyekto na itinataguyod ho ng MHSD. Naroon ho yung mga membro ng ating Bids and Awards Committee, ng ating TWG at ng ating back secretariat at yung ating mga prospective bidders na atin hong partners. Kaakibat ho natin sa pagsiguro na dekalidad po ang lahat ng mga proyektong ating sinasagawa dito sa Bangsamoro. And of course, ang ating programa ngayon ay magkakaroon ng ating balitaan. Nandiyan din po ang ating talakayan portion. But before that, meron tayong IPH at ang ating HSF. At ang isa ho sa inyong inaabangan, yan ay ang ating KKK portion ng ating programa na magtatagal nga ho ng isang oras hanggang alas 12 ng tanghali ngayong araw na ito at sa bawat Huwebes. Okay? At dahil ho dyan, ang ating guest ba ay ready na? Kapiling na ba natin ang ating guest ngayong araw na ito? Okay, so mayroon tayo tanggap na isang thumbs up mula sa ating technical side partner, si Kuya. Okay. We also have there sa kabilang kwarto ang ating mga kabalay na si Almansor Ugaw at si Dars. No? Isa ho sa ating mga napaka-aktibong intern sa ating ministry sa MHSD. Dahil ready na ho yung ating guest speaker ngayong araw na ito, atin ho siyang pababatiin muna bago tayo dumako sa ating maikling paalala at balitaan. Ipakikilala ho sa atin ng ating kabalay na si Rhea kung sino ho ang ating guest speaker sa ating 161st episode ng ating programang MHS Delivers. Kabalay na Rhea, ang guest natin ngayong araw na ito ay ang program director ang project director ng Support to Bangsamoro Transition Project, Engineer Muhajirin, na siya rin ang Bangsamoro Director General ng Bangsamoro Planning and Development Authority. Kasama po natin ngayong araw na ito ang walang iba kundi si Engineer Muhajirin T. Ali. Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum. Technical side, kumusta po ang audio natin? Okay. Assalamualaikum, sir. Magandang umaga ho. Mukhang may internet problem po, Ma'am Sally. Kaya't sa atin, no, talagang nire-recommend natin na ang ating guest ay talagang kapiling natin live na live sa ating studio. Ito yung mga challenges na ating kinakaharap kapag ganito po. Pero napaka-busy kasi ng ating guest speaker ngayon at tayo ho ay nagpapasalamat at pinagbigyan tayo kahit na gaano ka-busy. Makakapiling pa rin natin siya para ho sagutin yung ating mga katanungan na magbibigay linaw ho at impormasyon sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa. Kapag nakareceive tayo, okay, so may thumbs up na ho tayo mula sa ating technical side. Sir, good morning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan, nakikita ko na si Sir sa ating window. Sir, kami po ba ay narinig nyo? Sir DG? Mukhang hindi na tayo narinig. Wala daw po audio sa Zoom.
Na-try nyo po magbigay ng authority sa Zoom. Kasi paminsan kung mag-start po kayo ng Zoom, hihingian po nila ng permission na i-access po ang audio ng device ninyo. So, kailangan nyo po siyang i-allow for transparency na rin ng Zoom siya na permission. Nako, si Sir DJ nakasmile. As I see him on the screen. Sir, do you hear us? So, nasa tabi po siya, I believe sa mic po dapat siya na option. Okay. Sir? Sir, assalamualaikum. Mukhang hindi po tayo narinig, sir. Okay, we'd love to hear. Sabagay, nag-explain ako dito na hindi natin let's see. Okay, sige. So, babalikan natin, no? Ang ating guest speaker ngayong episode natin. Napakahalaga ho ng ating talakayan. Napakahalaga ho ng ating pag-uusapan ngayong episode na ito dahil patungkol po yan sa advokasya ng Subatra. Nako, importanteng malaman ho ng ating mga kababayang Bangsamoro dahil ito hong advokasya na ito ay talaga hong nakakatulong sa transisyon na nangyayari ho dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mamaya-maya ho, babalikan natin ang ating guest speaker para ho tuluyan nating marinig ang kaniyang boses sa umaga hong ito. But before that, tayo ho ay magpapatuloy muna sa ating napakahalagang paalala ngayong episode natin. Again, this is our 161st episode ng ating programang MHS Delivers. Ito ang ating paalala patungkol sa ating housing loan program sa Ministry of Human Settlements and Development. Take it away, Kabalay na Almansor. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Simba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarize. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS Delivers. At yan nga ho ang ating paalala regarding our housing loan
program sa MHSD at sana ho ay tuluyan ng magpatuloy ang implementasyon nitong ating proyekto dahil marami ho sa ating mga kababayan ang palagi hong nagtatanong kung kamusta na ho ang sitwasyon, ang status ng ating housing loan program. Inaayos ho natin ang ating guidelines para ho walang maging problema sa ating implementasyon. Sana ho ay makapag-award na ho tayo sa ating mga applicants ng ating housing units under this program, inshallah. At yan ho ang inaayos ng ating Housing and Human Settlements Division or HHSD sa pangunguna ho ng kanilang chief na si Abdul Hamid Alawi Jr. aka Gadi. At ngayon ho ay magpapatuloy na ho tayo sa ating balitaan ngayong March 14, 2024 in the 4th of Ramadan 1445 for our 161st episode ng ating programang MHS Delivers. Okay, ang ating background music. Okay, yan. Okay. Thank you so very much, Ria. Ang ating mga savior ngayong araw na ito. At para sa ating headlines ngayong araw, MHSD at LGU Lantawan nagkaisa para sa pagtatayo ng disenteng mga bahay para sa mga pinakanangangailangang pamilya sa Bulanza. Housing units na may entrance archway at solar-powered water system level 3 malapit nang maitatag sa Basilan matapos ang groundbreaking ceremony ng MHSD at LGU Akbar. Ikatlo sa ating headline sa MHSD, katuwang ang MSSD at READY, ipinamahagi ang 1,733 shelter toolkits sa mga biktima ng paeng sa Maguindanao. Ikaapat sa ating headlines, maliwanag na kinabukasan, naghihintay sa mga mahihirap na pamilya sa Matanog sa pagsasakatuparan ng resettlement housing project matapos ang groundbreaking ceremony. At ang huli sa ating headlines, groundbreaking ceremony na isinagawa ng MHSD at LGU, hudyat ng pagsisimula ng 3-in-1 housing project sa Parang. Sa detalye ng ating unang balita, MHSD at LGU Lantawan nagkaisa para sa pagtatayo ng disenteng mga bahay para sa mga pinakanangangailangang pamilya sa Bulanza. Narito si Kabalay na Ria. Ilang araw bago ang Ramadan ngayong taon at matapos ang paglagda ng Memorandum of Agreement, nagsanib puwersa ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, at local government unit, ang LGU ng Lantawan, Basilan, sa pagsasagawa ng groundbreaking ceremony sa Barangay Bulanza noong 8 ng Marso 2024 na nagbigay daan sa pagtatayo ng 50 resettlement housing units para sa mga pamilyang nangangailangan. Pinondohan sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro, ang GAAB 2024, ang proyekto ay magtatatag ng mga bahay. Bawat unit ay nakakahalaga ng 836,550 pesos na may 6x8 square meter floor area, 3 bedrooms, living at dining area, porch at service area sa likod ng common bathroom na may kabuuang halaga na 41,827,500 pesos. Sinabi ni Ministro Hamid Aminuddin Dibara na ang proyekto ay isa pang manifestasyon ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno ng BARM sa pamamagitan ng MHSD sa pag-abot sa bawat sulok ng rehiyon upang matiyak na walang bangsamoro na may iwan sa mga tuntunin ng pagtanggap ng tulong pabahay. Kapag naririnig natin ang Bangsamoro, 3 bagay ang dapat pumasok sa ating isipan at ito ay pagkakakilanlan, teritoryo at sistema ng pamahalaan. Ito ang meron tayo kung ano ang meron ang Bangsamoro, pagbabahagi ni Ministro. Samantala, kinilala ni Director General Esmael W. Ibrahim ang sinseridad ng LGU at sinabing nagtitiwala ang ministry na nasa mabuting kamay ang proyekto. Sa
Sa kanyang pangkalahatang ideya ng proyekto, ipinaalam ni Director for Operations and Management Services Salim C. Dimuna sa grupo na ang proyekto ay isa sa mga priority agenda ng gobyerno ng BARM sa pamamagitan ni Chief Minister Ahod B. Ibrahim at ito ay tumutugon sa pangarap ng bawat pamilya na magkaroon ng disenteng bahay. Sinabi naman ni Honorable Mayor Nasir A. Abubakar na titiyaking matatapos ang mga housing units sa loob ng 6 na buwan at hinikayat niya ang lahat ng stakeholder, kabilang ang mga tao sa komunidad na manalangin, makipagtulungan at gawin ang kanilang makakaya para sa pinakamaagang pagsasakatuparan ng proyekto. Sa kabilang banda, pinahayag ni MHSD Basilan Provincial Director Ibrahim M. Harudain ang kanyang pangako na tutulungan ng LGU na may sakatuparan na ang proyekto matapos ipaalam sa mga dumalo na ang unang syuhada o martir sa Basilan ay mula sa Barangay Bulanza. Ang aktual na groundbreaking ceremony ay ginawa matapos tapusin ni Deputy Minister Aldin H. Asiri ang programa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang kaligayahan sa pagiging kabahagi ng marangal na gawain at sinabi niya na ang pagiging isa sa mga nagpapatupad ay lubos na kasiyasiya dahil naibibigay niya ang inaasahan sa kanya upang mas maging madali at komportable ang buhay ng mga benepisyaryo. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, housing units na may entrance archway at solar-powered water system malapit nang maitatag sa Basilan matapos ang groundbreaking ceremony ng MHSD at LGU Akbar. Ilang buwan mula ngayon, may tatayo na ang 50 resettlement housing units na may entrance archway at solar-powered water system level 3 sa Lower at Upper Bato-Bato sa bayan ng Akbar sa Basilan matapos na magkatuwang na isinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM at ng Local Government Unit o LGU ang groundbreaking ceremony noong Marso 8 taong kasalukuyan. Nagtipon ang mga stakeholder mula sa iba't ibang sektor sa lugar ng proyekto sa Upper Bato-Bato na dating lugar na apektado ng salungatan upang lumahok at saksihan ang pagsasagawa ng seremonya para sa Housing Development Project na may budget mula sa Special Development Fund o SDF 2022. Nagsimula sa paglagda ng Memorandum of Agreement noong Pebrero ngayong taon. Ang proyekto ay may kabuuang halaga na 43,717,800 pesos para sa 3 components. Para sa housing component nito, ang bawat unit ay nagkakahalaga ng 764,000 pesos at may sukat na 48 square meters. May 3 silid-tulugan, outdoor kitchen, sala, dining area at banyo. Sinabi ni Ministro Hamid Aminuddin Bara na ang ministry ay nagtatayo ng mga bahay na pagkatapos ay gagawing mga tahanan ng mga benepisyaryo. Noon sa lugar na ito, hindi lamang ang buhay ang nawala kundi pati na rin ang mga bahay na nasunog at nawasak ng labanan at kami ay tumutulong sa muling pagtatayo ng mga bahay na ito para sa malakas, maunlad at mapayapang Bangsamoro, wika pa ng ministro. Samantala, kinuwento ni Honorable Mayor Ali Sali kung paano napilitang tumakas ang mga residente ng mga nayon sa Akbar dahil naging abo ang kanilang mga bahay sa panahon ng labanan. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa gobyerno ng BARM dahil matagal na namin pangarap na magkaroon ng mga desenteng bahay. At sa proyektong ito, unti-unti namin mabibigyang daan ang mga residente na makabalik sa kanilang mga orihinal na lugar dito. Paglalahad ni Mayor Sali. Ipinahayag naman ni Director General Ismail Ibrahim na sa sinseridad na ipinakita ng LGU, hindi lang ang proyekto ang maisa sa katuparan kundi maaari pa umanong magkaroon ng mga paparating na proyekto para sa bayan ng Akbar. Ibinahagi ni Director 2 for Operations and Management Services Salim Dimuna na ang pagtatayo ng resettlement housing units ay isang flagship program ng gobyerno ng BARM sa liderato ni Chief Minister Ahod Ibrahim. Sapagkat talagang pangarap umano ng bawat Bangsamoro na magkaroon ng disenteng bahay. Bilang kanyang pangako, sinabi ni Provincial Director Ibrahim Harudain ng MHSD Basilan na ang proyekto ay dinisenyo upang mapabuti ang buhay ng Bangsamoro
At ito ang kanyang gagawin kaakibat ang LGU at hindi nila bibiguin ang inaasahan ng mga tao. Nagtapos ang programa bago ang groundbreaking proper sa mensahe ni Deputy Minister Alden Asili na nanawagan ng pagtutulungan at pagkakaisa at sinabing manatiling katuwang ang MHSD sa katuparan ng mga pangarap ng bawat pamilyang Bangsamoro. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah magbabalik. Sa detalye ng ating ikatlong balita, MHSD, katuwang ang MSSD at ready ipinamahagi ang 1,733 shelter toolkits sa mga biktima ng paeng sa Maguindanao. Narito muli si Kabalay na Ria. Ilang linggo pagkatapos ng ceremonial turnover kasama si Chief Minister Ahod B. Ibrahim, hinatid at ipinamahagi ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM, katuwang ang BARM Rapid Emergency Action on Disaster Incidents ang READY at Ministry of Social Services and Development ang MSSD ang 1,733 shelter toolkits sa mga nararapat na benepisyaryo sa pamamagitan ng local government units, mga LGUs ng mga munisipalidad na sinalanta ng bagyong paeng. Ang mga kit ay naglalaman ng mga mahalagang kasangkapan na kailangan para sa mga pangunahing pagkukumpuni at mga gawaing konstruksyon na nagbibigay daan sa mga pamilya na muling itayo at ayusin ang kanilang mga tahanan nang hindi na kailangang gumastos para sa labor. Ang LGU ng Matanog, Maguindanao del Norte o MDN, ang pinakahuling natira nitong mga noong 28 ng Pebrero 2024 na nakatanggap ng kabuuang 18 toolkits. Gayon din sa ilalim ng probinsya, nakatanggap ang parang ng 518 ng toolkits. Nakatanggap naman ng Dato Orin Sinsuat ng 466 na toolkits. Ang Dato Blas Sinsuat ng 211 toolkits. Ang UPI ng 109 104 sa Sultan Mastura, 89 sa Sultan Kudarat, 14 sa Barira at 12 kits sa Northern Kabuntalan. Samantala sa Maguindanao del Sur, nakatanggap ang Dato Anggal Mintimbang ng 33 toolkits, ang Dato Salibo ng 31, ang Gindulungan ng 19, ang Dato Hofer ang Patuan ng 8, 7 sa South UP, 5 sa Mama Sapano at 2 kits naman sa Talayan. Mula sa kabuuang 2,266 shelter toolkits na pinunduhan sa ilalim ng Quick Response Fund o QRF 2022, 379 na boxes ang matatanggap ng mga pamilyang naapektuhan ng bagyo sa Basilan, 119 ang ihahatid sa Tawi-Tawi, at 35 kits naman ang ihahatid at ipapamahagi sa mga pamilya sa Sulu. Ang mga nakatanggap ng toolkits ay natukoy sa pamamagitan ng post-disaster survey na isinagawa ng Emergency Response Cluster matapos masalanta ng bagyong paeng ang ilang bahagi ng BARM noong Oktubre 2022. Ang aktibidad ay pinangasiwaan ng Housing and Human Settlements Division kaakibat ang MHSD Maguindanao. Ang bawat toolkit ay naglalaman ng isang curved claw, octagonal hammer, push-pull steel tape rule, toolbox, straight hand saw, ripping bar L-square, plumb bob, hacksaw, slim nose pliers, plier cutter, screwdriver set at wood chisel. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating ikatlong balita. Samantala, maliwanag na kinabukasan naghihintay sa mga mahihirap na pamilya sa Matanog sa pagkasakatuparan ng Resettlement Housing Project matapos ang groundbreaking ceremony. Bilang malaking hakbang upang matiyak ang magandang kinabukasan para sa mga pamilyang dumanas ng panalasan ng digmaan, pinangunahan ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang housing arm ng BARM, ang isang groundbreaking ceremony sa pagkikipagtulungan ng Local Government Unit o LGU para sa Housing Development Project sa Sitio Marayag, Barangay Bayangan Norte, Matanog, Maguindanao del Norte noong Marso at 10 taong 2024. May pondo mula sa Special Development Fund at 2022, opisyal na nagsimula ang transformative housing project na ito
na minarkahan ang isang mahalagang sandali sa buhay ng mga nilalayong benepisyaro nito. Ang seremonya ay sumisimbolo sa pag-asa at katatagan sa nayon, pagsagot sa mga taon ng mga panalangin para sa tulong at isang mas maliwanag na bukas na ibinahagi ng mga opisyal mula sa ministry at LGU. Sa budget na 43.7 million pesos, ang proyekto ay naglalayong magtayo ng 50 housing units, entrance archway at level 3 solar-powered water system. Ang sistemang ito ay iuugnay sa mga individual na bahay, gaya ng ibinahagi ni Engineer Zainuddin Buisan, Chief ng Planning and Design Division o PDD ng MHSD. Ang mga housing unit na nagkakahalaga ng 764,400 pesos bawat isa ay may sukat na 48 square meters at mayroong 3 silid tulugan, panlabas na kusina, sala, dining area at banyo. Ang disenyong ito ay umaayon sa mga prinsipyo ng Islam na tinitiyak ang magkahiwalay na silid para sa mga batang lalaki at babae sa pamilya. Ipinahayag ni Director General Ismail Ibrahim ang kanyang kagalakan sa pagkakaroon ng proyektong magsisilbing legacy para sa lahat, kung saan naging bahagi ng makasaysayang okasyon ang ministry at ang LGU. Kahit sa kabilang buhay, tayo ay magiging mga saksi na sa isang paraan o iba pa tayo ay nakapaghatid at naging bahagi ng jihad fisabilillah. At ang mga sakripisyo ng ating mga kapatid na naging martir sa lugar na ito ay nagbunga at nararamdaman na natin ito at nakikita sa pagpapatupad ng proyektong ito, wika ni Director General Ibrahim. Samantala sa kanyang mensahe ng pangako, sinabi ni Honorable Mayor Zoria Bansil Guro na ang Matanog ay gateway sa One Maguindanao noon, ngayon ay Maguindanao del Norte. Ibinalik niya ang mga stakeholders sa kasaysayan bago nilagdaan ang kasunduang pangkapayapaan, kung saan makahihinga lamang umano ng maluwag kapag dumating na sa bayan ng Parang. Dahil ang Matanog ay may nakakatakot na kwento bilang sentro ng matinding digmaan noong taong 2000. Walang mga bahay sa lugar na ito sa panahon ng all-out war, kaya't kami ay nagsusumikap na baguhin ang salaysay sapagkat nananatili ang unang impresyon. Sa pagkakaroon ng peace agreement, nagsusumikap kami magtatag ng malinaw na mga tagapagpahiwatig ng pag-unlad sa mismong komunidad na ito, diin ni Mayor Guro. Dati ang lugar na ito ay pinagmumultuhan ng putok, subalit sa ngayon, iibahin natin ang anyo nito sa Darussalam o Tahanan ng Kapayapaan. At ito ay nagpapahiwatig ng ating hindi matitinag na pangako na ilipat ang munisipalidad na ito mula sa isang zona ng digmaan patungo sa isang sentro ng ekonomiya. At kahit na wala pang panlabas sa suporta, mananatili kaming nakatuon habang isinasaalang-alang ang kasunduang pangkapayapaan bilang isang mahalagang regalo sa Matanog dahil hindi na namin nanaisin na maulit ang digmaan, pagbibigay diin ng alkalde. Ang responsibilidad na ito ay umaabot hindi lang sa BARM, kung hindi hanggang sa pamansang pamahalaan. Ang bawat hakbangin sa pag-unlad ay nakaakibat ng pagpapanatili ng kapayapaan, isang testamento sa epektibong pagmamahala at ang katuparan ng mga kasunduan sa kapayapaan pagtatapos niya. Ang opisyal at kalahok sa groundbreaking ceremony ay nakakuha ng mainit na pagtanggap mula kay Honorable Vice Mayor Sanaira Ali, bago ang programa ay opisyal na binuksan ni MHSD Maguindanao Provincial Director Norodin Abdullah. Bago magtapos ang programa, nagbigay muna ng motibasyon si Director for Operations and Management Services Salem Dimuna sa grupo at minarkahan nito ang opisyal na pagsisimula ng groundbreaking ceremony. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At para naman sa detalye ng ating huling balita ngayong araw na ito, groundbreaking ceremony na isinagawa ng MHSD at LGU. Hudyat ng pagsisimula ng 3-in-1 housing project sa Parang. Nalito muli si Kabalay Naria sa detalye. Sa pagtutulungan ng Ministry of Human Settlements and Development, ang MHSD, ang housing arm ng BARM at ng local government unit, mga LGU, ang pagtatayo ng 50 resettlement housing units ay magsisimula na sa Sitio Malingaw, Barangay Nituan, Parang, Maguindanao del Norte, matapos ang matagumpay na groundbreaking ceremony na ginanap sa lugar noong ika-10 ng Marso ngayong taon.
Binigyang diin ni Director General Esmael W. Ibrahim ang kakaibang katangian ng proyekto na inilarawan ito bilang threefold. Ang bawat pamilyang natukoy bilang mga karapat-dapat na benepisyaryo ay tatanggap ng libreng bahay, lupa at titulo na nagtitiyak ng komprehensibong sistema ng suporta para sa mga nangangailangan dahil ang proyekto ay isang flagship program ng BARM sa ilalim ng Housing First policy na itinataguyod ni Chief Minister Ahod B. Ibrahim. Samantala, binigyang diin ni Honorable Mayor Abdul Kahar P. Ibay ang kahalagahan ng masusing pagpili ng mga benepisyaryo upang matiyak ang matagumpay na pagsasagawa ng proyekto. Kailangang tumpak ang pagtukoy sa mga target na benepisyaryo upang matiyak na ang mga housing unit ay inilalaan sa mga karapat-dapat at nararapat na pamilya, pagbibigay diin ni Mayor Ibay. Babantayan natin ang proyekto at susundin natin ang mga nakaplanong patnubay sa pagpapatupad nito. Anumang pagkukulang ay sasagutin kaagad ng LGU, pagtiyak ni Alkalde. Ayon kay Engineer Zainuddin Ebuisan, Chief ng Planning and Design Division, ang proyekto ay pinondohan sa pamamagitan ng General Appropriations Act of the Bangsamoro, GAAB 2024, at naglalayo nitong magtayo ng mga bakay na ang bawat unit ay nagkakahalaga ng 836,550 pesos. Ang bawat unit ay magkakaroon ng 6x8 square meter floor area, 3 silid-tulugan na sala at dining area, porch service area sa likod at common bathroom. Ang kabuuang halaga ng proyekto ay abot sa 41,827,500 pesos. Ipinaabot naman ni Honorable Vice Mayor Adnan C. Biruar ang mainit na taus-pusong pagtanggap na sumasalamin sa malalim na pagdanayos ng munisipyo para sa pag-unlad at ng mga komunidad. Samantala, binuksan ni MHSD Maguindanao Provincial Director Norodin S. Abdullah ang programa sa pagbibigay diin na ang mga proyektong infrastruktura tulad ng pagtatayo ng mga housing unit ay nagsisilbing pundasyon ng transformative power ng kaunlaran. Ang sikretong mahika ng pag-unlad ay infrastruktura, wika pa niya. Bagong opisyal na seremonya ng groundbreaking, tinapos muna ni Director for Operations and Management Services Salim C. Dimuna ang programa na nagbigay inspirasyon sa lahat ng kalahok na mag-ambag tungo sa paghubog ng mas magandang imahe at mas maliwanag na kinabukasan para sa Bangsamoro. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joeria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ree sa detalye ng ating huling balita ngayong araw na ito. At yan ho ang bumubuo sa ating balitaan ngayong 161st episode ng ating programang MHS Delivers. Tayo ay magbabalik para sa ating napakaikling IPH at HSF, pagkaraan lamang ng ating napakaikling paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers.
Okay, at yan ho ang ating maikling paalala regarding our resettlement housing projects. At ngayon naman atin ang tunghayan ang ating napakahalagang trivia ngayong araw na ito under our IPH galing ho sa ating kabalay na si Ria. Kabalay na Ria? Isang mabilisang IPH lamang po ngayon ang ating alam nyo ba anong ibig sabihin ng AM at PM? Sponsored by our Bangsamoro Director General Esmer W. Ibrahim. Ang ibig sabihin ng AM at PM, hinahati ng 12 hours o 12 oras na orasan at 24 na oras ang araw sa dalawang yugto. AM ay kumakatawan sa Latin na ante meridiem na isinasalin sa bago ang tanghali. Ito ang oras bago magtanghali. Ang ibig sabihin naman ng PM ay post meridiem o pagkatapos ng tanghali. Ang oras ang oras after ng AM. Ang tanghali ay hindi ante o post meridiem. Ang hating gabi ay hindi rin AM o PM. So, meron din sariling salita ang noon at meron din salita ang midnight. Kumbaga, at makikita natin yan sa NN para sa noon at MN naman para sa midnight. That's right. Okay. Kabalay na Ri. O so yan ang ating ang ating segmentong IPH. So mabilis ang 1 minute na HSF from Kuya Hamsi. Let's go. Okay. Si Kabalay na Hamsari, please take it away ang mga tips para sa ating kalusugan at kaligtasan. Yes, Ma'am Sari. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Ating pong pag-uusapan ngayong episode. Ngayong araw ang patungkol sa lagay ng panahon or ang heat index nating nararanasan at patuloy na mararanasan sa mga susunod na araw. Ayon sa datos ng forecast heat index ng Pag-asa, ang Pilipinas ay nagtala ng 42 degrees Celsius. Ang pinakamataas na init na datos na yan ay as of March 14 at kabilang ang Cotabato City sa nagtala ng pinakamainit na panahon kahapon at nakaraan noong March 10. At makakaranas pa rin tayo, patuloy na makakaranas ng parehong taas ng init bukas ayon sa datos ng forecast ng Pag-asa. At narito ang mga masamang epekto ng sobrang init ng panahon, kabilang na dyan ng heat rush, heat cramps, pagkaimatay, labis na pagkapagod, lalo na sa mga nagtatrabaho outdoor, pagkakaroon ng di magandang pakiramdam tulad ng sipon, ubo, sakit sa ulo at sakit sa katawan natin nararanasan. Heat stroke ang pinakamalala. At upang makaiwas sa heat stroke, sunburn, dehydration at iba pang mga usong sakit, iwasan magbilad sa araw lalo na tuwing or lalo na sa 10 AM hanggang 3 PM. Magsuot ng puti at mga light colored na damit. Mainam kung ito ay cotton na damit para presko. Magpayong at magdala ng mga pamaypay, proteksyon na ng mga mata gamit ng shades or sunglasses at sunburn ang ating mga skin. Uminom ng 8 at hanggang 10 basong tubig kada araw sa ating mga kapatid na Kristyano. At para naman po sa ating mga nag-obserba ng Ramadan, nagpa-fasting, umiiwas po tayo sa mga pagbibilad sa araw. Umiiwas din po sa pag-inom ng kape, soft drinks at alak na nagiging sanhi ng dehydration. Uminom ng buko juice o kumain ng pakwan na nagtataglay ito ng mga alkaline water o antioxidant para sa ating mga katawan. At yan po ang ating making segment ng Health and Safety First. Best Health is Your Greatest Wealth. Ako pong nilingkod Bangsamoro Hamsari pala. Maraming salamat Kabalay na Hamsari dahil talk of the town itong napakainit na panahon sa mga araw ngayon. At dahil 11:50 na ho tayo ay dadako na sa ating MHS Discusses, ang ating talakayan portion ng ating programa ngayong puntong ito. At ready na ho ating guest speaker sa kabilang linya. He is with us via Zoom, no? Ngayong araw na ito. Sir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga ho at Ramadan Mubarak. Magandang umaga rin po sa inyo at sa ating tagapakinig. Ramadan Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sir, before yung ating mga tanong, no? Sir, kamusta po kayo ngayong araw na ito? Okay ho tayo ngayong araw. Maganda at nagsimula na rin ang Ramadan. So, yung pinaka mahalagang month the whole year po sa Islam. Alam po natin lahat. Yes, that's right. Sir, masaya kami na hindi ho kayo kabilang sa ating mga kababayan dahil sa ngayon ay marami pong nagkakasipon. Actually, because of this, napakainit na panahon. Okay, so sir, kami ho ay magtatanong na ho sa inyo para sa ating topic ngayong araw na ito, which is yung advokasya po ng Subatra. Sir, para ho malaman ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa, ano po itong Subatra at ano po ang nilalayo nitong ma-accomplish dito ho sa ating rehiyong Bangsamoro? Bismillahirrahmanirrahim.
yung Subatra ho natin o yung support to Bangsamoro transition o sa Tagalog ay suporta para sa Bangsamoro transition natin ay isang programa po na funded po ng EU. No? Dito po sa programa na ito ho ay 4 years implement period na ini-implement po natin. And meron ho tayong mga partners, no, sa program na ito. Ang mga partners po natin ay unang-una ang Particip na EU-based po na INGO. Pangalawa po ay ang UNOPS. Pangatlo po ay ACID. And then ACID naman po ay may partner na DT Global. So, doon po sa programa, ito po ay resulta po nung ginawang assessment and consultation and study ng pinagawa ng EU before the farm came in. No? Nag-develop po sila ng isang programa na eventually pinangalanan nilang Subatra. Nagkaroon unang financial agreement during the time of President Duterte. And medyo naantala lang ng sandali dahil sa sitwasyon ng mga panahon na yon with EU and from the President. But eventually, nasimulan ho namin ma-implement yung program during 2020 at the height of the pandemic. And in this program, meron po tayong 4 na output. No? Ang first output po ay patungkol sa support po ng Subatra sa executive branch. So meaning Office of the Chief Minister, including some ministries po ng BARM. Pangalawa po ay support sa legislative branch o meaning the parliament ng BARM. And then pangatlo ay yung support po sa justice system naman ni BARM, being handled by ACID. Including the 4th output, yung pang-4 naman ay support sa civil society organizations na magiging vehicle po in bringing farm closer to the people, no, in terms of advocacy. So yun ho yung 4 na component. No? Sa pang-4 po, as far as the civil society, meron ho tayong 2 partner na napili ng ACID with EU, ang CBCS po at ang BDA, ang Bangsamoro Development Agency. So yun ho yung 4 na output na meron po tayo ngayon sa Subatra po. So, sir, we understand itong EU po is European Union, sir, no? Yes po, European Union. Siya po yung may substantial funding for the program. And then may maliit na funding from the ACID. Okay. So sir, nabanggit niyo po kanina na itong programa ay magtatagal ng 4 na taon at nagsimula noong 2020. So magtatapos siya, sir, ngayong taon. Tama ho ba? Next year po 2025 po magtatapos. Okay. Delay ho kasi yung implementation po namin. Kaya nagkaroon ng konting challenge, but officially it will end June 2025. June 2025. So more or less meron pa tayong 1 taon, sir, no? Almost 1 year para sa ating Subatra. At sir, doon po sa outputs na nabanggit niyo po kanina sa executive branch, sa ating parliament, justice system and CSOs, ano po yung mga aktibidades, sir, na sinasagawa nitong Subatra para ho sa ma-achieve itong outputs na ito? Yeah, so doon sa 2 output niya, 1 and 2, 3 ho yung klase ng support na binibigay po ni Subatra. Unang-una, with regards to soft intervention, nag-provide po siya ng key experts and non-key experts po. Meaning, yung mga consultant na possible na kakailanganin, both from the output 1 and output 2. Pangalawa, ng mga activities na kakailanganin po ng mga requesting ministries o yung mga target ministries po, including yung Office of the Chief Minister. Ito ay facility. For instance, nag-provide po tayo ng buses
no, for the apartment, minibus, and then 2 van, no, for the parliament and the office of the chief minister. And then pang-apat po, no, 4 po ay yung ilang key infrastructure projects, no. Just recently nagkaroon ho tayo ng groundbreaking sa Tawi-Tawi and Napasitan, no. Ito naman po ay patungkol sa satellite office ng Office of the Chief Minister in those respective provinces. So yun support na pinoprovide po ng Subatra FOBAR. Okay. So sir, yun po ay para sa una at ikalawa, no? Yung executive saka yung parliament. Sa justice system sir, saka sa CSOs, magkatulad po ba? Yes. May kahalintulad din pong support, no? Ang sa output 3 and 4, no? Ang output 3 ang DT Global naman po ang partner ng ACID. Siya naman po yung in charge na pag-provide ng key expert and the activities required, no, by the target institution ng output 3. And then sa output 4, everything will course through the 2 NGOs o civil society organizations na meron tayo, ang CBCS at PPDA. Okay, so yun po ang nabanggit ng ating speaker ngayon. Ang ginagawa, no? Ang dami palang ginagawa itong Subatran. Sana ho, one of these days, umabot po sa MHSD. Inshallah. Yes, sir. Yes. Okay, so nabanggit niyo po, sir, yung mga ginagawa ho ng Subatra. Simula nung nagsimula itong supportang ito noong 2020. Ano pa ho, sir, yung gagawin ng Subatra for the 1 year na natitira? Yeah. For the continuation, no, until na mag-end siya next year, no, yes, yung mga nasimulan na nating support in providing non-key expert and key expert, magtutuloy-tuloy po yun, no? Ganun din po sa mga activities na kakailanganin, no? Dito sa mga support na pinrovide natin, may mga ilang key achievements na rin na nagawa na achieve, no, ang Subatra. For instance, nung sinuport po natin yung pag-craft ng cabinet handbook, no, led by the Cabinet Secretary's Office, Subatra po ang substantially nag-provide ng key expert, including the activities. At sa ganun din po sa Parliament, nung nagkaroon po tayo ng enactment of the 5 key legislation, no? From the Education Code to the Local Governance Code, Election Code, no? 5 po yan, admin Code. Nag-provide din po ng key expert and several activities po ang Subatra, no? Para ma-achieve po yung mga codes na yon for the BARM. So magtutuloy-tuloy po yan. And then ang crowning na achievement ho sana, no, in terms of physical output, line doon sa ginawa nating groundbreaking ay hopefully by next year mata-turn over na namin yung satellite office ng Chief Minister in Basilan and Tawi-Tawi. Kasama rin po yung mga ilang infrastructure din na ikakaroon din ng groundbreaking expectedly in the next couple of months, no, yung para sa indigenous people, yung sa office namin sa BPDA magkaroon din po ng training center, for instance. And then yung refurbishment po ng parliament natin, hopefully within the couple of months, masimulan na rin. Kasama po yun sa mga support na ibibigay ng Subatra. And then hopefully doon naman sa output 3 and 4, doon sa 3, we're trying our best really, no, with Attorney Zambrano na focal ng ACID, with DT Global na Oh. Sir? Did we Okay. So medyo naantala po yata yung audio?
audio ng Yeah, ating... wala yung audio ko. Okay na, sir. Okay na. Bumalik na po. Okay, Mashallah. Balik po tayo konti. Doon sa output 3, we will be trying our best this year until next year na ma-operationalize po natin yung justice system. Ayun. Yung tri-justice system po. Yung sa IP, yung sa regular courts, and then sa Sharia. Mashallah. So marami-rami na rin pong activities na nagawa leading to how best we could operationalize it. Kasama na po yung possible enactment of the key legislation din in terms of operationalizing the justice system. Mashallah. Parang lahat yata ng aspeto ng ating BARM government narito po, sumusuporta ang Subatra. Okay. Sir, yung nabanggit po kanina ng dalawang probinsya, Tawi-Tawi at saka Basilan ba? Yung merong satellite office. Posible ba, sir, yan po ay ma-extend pa sa other provinces like Sulu? Yes po. Definitely. Nauna lang po itong dalawang probinsya. Hindi po pwedeng hindi ho natin lalagyan ng satellite office ang Office of the Chief Minister sa Sulu and then eventually sa Lanao del Sur. Actually, Lanao is part of the support sana. Kaso nagkaroon lang kami ng challenge on the identification of the land area within Marawi City, for instance. Actually, sir. We are looking Ramdam yan ng possible MHS. areas hopefully yung mga alternative areas po na pwedeng paglagyan. Yes, sir. Actually, kami po ay sumasang-ayon at nakikibahagi po sa inyo, sir, sa problemang ganyan. Yung aming mga housing project din minsan ay hindi po na-implement on time dahil po sa problema sa lupa, actually. Yan po ang binibigyan tugon natin dyan po sa probinsya ng Lanao del Sur. And hopefully, sa mga papasok ko na araw, mariresolve na ho yung problema. Sir, may tanong po si Kabalay Naria sa inyo. With 1 year po na natitira ng Subatra, ano po ang parang kumbaga turnover ng project ninyo? Surely may staff kayo na na employed under Subatra. Meron kayong mga projects na posibleng may maintenance na needed. Ano po ang parang kumbaga retirement, transition period ng Subatra Paano after turnover ng projects ng Subatra after the remaining 1 year? No, nature naman po ng mga support ng development partners natin na pagpatapos na yung project, ginagawan ho nila ng programa yon, no, para magkaroon ng smooth ending yung program. But we are now working on a possible continuation of portion of Subatra for the farm, no, for the next 4 years naman. But yan ay malalaman po natin in the next couple of months, hopefully, no, in this year. But doon sa mga infrastructure natin, definitely yung mga institutions na mag-a-avail o naka-avail ng mga infrastructure projects, and even the city, sila po yung magiging in charge doon sa maintenance ng bagay na yon. So kung satellite office, so it definitely would be the office of the Chief Minister. The other infrastructure for the IP, for instance, or sa training center ng BPDA, syempre yung institution na yun na magiging in charge po doon sa maintenance ng That's right. Infrastructure. Napakahalaga po, sir, ng usaping sustainability sa ating mga proyektong itinataguyod. Yes. So far, sir, kamusta ho ang naging epekto nitong ating mga ginagawang mga programa, proyekto po under Subatra sa ating mga sa BARM at sa mga ministries, offices and agencies na natulungan ng Subatra? Yeah. So far naman naging smooth yung delivery natin ng services. Ihabol ko lang na namigay rin ho tayo ng mga equipment, no, sa mga target ministries natin, for instance laptop, desktops, no, to yung operation nila. Pero yun yung mga maliliit na bagay na malaking tulong din sa part ng mga agencies na yon na nabigyan natin. Dahil limitado rin din po kasi yung funding ng Subatra, na in as much want to provide all the ministries, talagang kailangan ho namin pumili ng mga ministries na sa tingin natin ay kailangan nila. Tama ho yan. Hindi rin ho pwedeng lahat mabigyan dahil sa limitadong pondo nga po na ibinibigay ng ating mga donors sa Subatra. Sir, nariyan pa po kayo?
Yes po, nandito pa. Okay, mashallah. Marinig ako? Yes, there you go. Klarong-klaro po. Pasensya na, kaya baka napapluctuate yung audio. Yes. Okay na po, sir. Napakalinaw. And hopefully, sana ho bago magtapos ang Subatra, may isama po ang MHSD. Inshallah. Inshallah. 1 year to go. Okay. Nakikinig ho yung mga kasama ko sa Subatra. Thank you po. Thank you so much. Yes. Additional question po, sir. Buong funding po ng Subatra is only from EU or may ibang source of funding din po kayo sa inyo? Yung ACID, meron siyang maliit na funding for the component 3 or output 3 and output 4. Pero maliit lang yung share niya, but at least meron share ang ACID for this program. Yeah, that's right. ACID, yung nabanggit ni sir kanina. Okay, sir, dahil ang oras ho natin ngayon ay 12:07 na ho, sir, ng tanghali. Ano po ang inyong ipapabaong mensahe sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ngayong episode natin? Yeah, thank you. Thank you very much. And then maraming salamat po for this opportunity that binigay nyo ho sa amin sa Subatra in providing updates po, no? Very important information po sa ating tagapakinig, no? So as we look back dito sa journey namin sa Subatra program, it is clear that our collective efforts have already made significant strides towards building a brighter future for the Bangsamoro people. Through this initiative, the legislative support, capacity building support, the groundbreaking of OCM Satellite Office, we have worked tirelessly to bring governance closer to the people of the Bangsamoro or the BARM, making it more accessible and responsive. Yet, we also acknowledge that there are still gaps, malaki pa rin po, to bridge and challenges to overcome. No? So, dahan-dahan po natin gagawin yan. Our mission is far from over. Challenges in economic measures, the prioritization of the crucial bill, yung mga ilan pa pong bill na kailangan magawa, and the full implementation of policies designed to uplift every Bangsamoro persist. These are not signs of failure but makers of the journey we are on, a journey of continuous improvement, learning, and growth. With every step we take, we are planting seeds for a future filled with hope, posterity, and prosperity and peace. Seeds nurtured by our shared commitment are the foundation upon which a stronger, more inclusive Bangsamoro will grow. We are paving the way for a brighter tomorrow, one seed at a time. So with this, again, nagpapasalamat po kami. Ako bilang concurrent project director ng Subatra, and at the same time, the Director General of the Bangsamoro Planning and Development Authority or ang NEDA natin sa BARM. Maraming salamat. Pagpalain ng Bangsamoro. Maraming salamat din po sa inyo, sir. At maraming salamat at nag-yes po kayo sa aming invitation. And 100% we are with you in ensuring brighter future for the Bangsamoro and bringing governance closer to the Bangsamoro people. Maraming salamat, sir, again. Ramadan Mubarak. Ingat po kayo lagi. And see you soonest, inshallah. Okay, so yan po ang ating napakagaling na nakabahagi sa ating MHS Discusses para ho sa ating topic na Subatra Advocacy. Siya ho si Engineer Muhajirin Ali, ang Program Manager ng Support to Bangsamoro Transition Project at ang Bangsamoro Director General ng BPDA. Okay? Mashallah, alhamdulillah. Ngayon po, ito na ho yung isa rin ho sa inyong inaabangan kung paano kayo mananalo ng 100 peso load. 5 ho ang ating winners at ito na ho ang ating KKK. Ano nga ba ang magic 3 questions, Kabalay na Ri? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at narito po tayo muli sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. And ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. And without further ado, ang ating unang tanong ay sa ating Support to Bangsamoro Transition Project, meron po silang main fund source kung kumbaga ang pinaka nangunguna sa pagpupondo sa kanilang mga proyekto at programa at aktibidad.
Ano po ang source? Ano po ang pinanggagalingan ng pondo na iyon? Anong pangalan niya? Okay, sige. Okay, hindi pwede yung letters lang. Yung full na pangalan talaga. Yung full na pangalan. Ikalawa? Ang ating pangalawang tanong, sa lahat ng programa, proyekto at aktibidad na nabanggit ni Engineer Ali kanina, magbigay lamang ng isa. Isa lang? Naku, dami-daming nabanggit. Napakadali. Ating ikatlo? At ang ating ikatlong tanong, may mga nabanggit pong mga kaakibat, mga katuwang, mga partners ang Subatra sa umpisa ng diskusyon, ng talakayan. Magbigay lamang ng isa. Bakit isa lang? Okay. Mahirap sila i-enumerate Okay. Kabalay na rin, saan po sila mag-text ng kanilang mga sagot? So, ipadala lamang ang tamang sagot sa kahit saan dun sa tatlong tanong sa numerong 0955-799-4778. Muli, ang unang tanong ay fund source, ang nagpopondo sa mga PAPs ng Subatra. Second question is isang activity na ginawa ng Subatra or accomplished ng Subatra. At pangatlo ay kahit na sinong katuwang na nabanggit ni Engineer Ali ng Subatra. Okay, maraming salamat Kabalay Naria para sa pagbibigay ng ating tatlong katanungan under our KKK segment ng ating programang MHS Delivers. Bago tayo magpaalam sa ating episode ngayon, pasadahan mo Hamsari ang ating mga nag-comments, konti lang yan sa ating Facebook Live. Yes, Ma'am Sally from New Cyrus, salam watching from Basilan, from Mrs. Panty Chaurat, our records officer, salam watching from RO, and Abdul Hamid Alawi Jr. watching from a distance. From a distance. Andito naman si from Every step you take. Si Tima Andy Kali watching, salam watching from RO. And Diana Bay M. Sakal Morales, assalamualaikum sa aking bossing. At salam din sa aking MHSC family watching from a taga-PDA na siya distance. ngayon. Yes, mashallah. And Ma'am Sally, Shahara Andok Abo, hello cuz. Are you the cousin or Me. Okay. Me and Abo. also, Both. para nagkita-kita, no? Okay, maraming salamat sa ating mga commenters. Nagpadala ng comments sa ating Facebook Live. At dahil kompleto na ho ang rekado ng ating episode ngayong araw na ito, March 14, 2024 and the 4th of Ramadan of 1445, tayo ho ay magpapaalam na sa ating episode ngayong araw na ito. Sa ngalan ho ng ating Minister, Attorney Hamid Aminuddin Bara, kaakibat ho ang ating Deputy Minister Aldin Asiri at ang ating Director General Ismail Ibrahim. Ramadan Mubarak po sa inyong lahat. At sa ngalan nina, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joyria Bint Imran Muhammad. At ako po ang lingkod Bangsamoro Sari Pala, at sa ating mga kasamahan sa ICS, Sir Datunos A. Daud, Sir Almansores Ugaw, at sa ating intern na si Dars, at sa ating mga kabalay sa TXMS Technical Staff, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, Sir Jonathan, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. At maraming salamat din sa inyo, Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsari. Ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na lagi pong nagpapaalala sa atin na gawin natin ang ating bawat gawain, gabay ang ating mga hashtag na Hashtag trabaho ko, ibada ko. Hashtag work with excellence and perfection. Hashtag our home, our dream. And hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Ramadan Mubarak ko sa ating lahat. At ito pa yung inyong lingkod nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.